Values Education 8, Term 1, Learning Competency 5A, naiisa-isa ang mga sariling paraan ng pagdakila sa Diyos. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay magsisimula tayo ng isang makabuluhang aralin na may kinalaman sa ating ugnayan sa Diyos. Ang pamagat ng ating aralin ay mga sariling paraan ng pagdakila sa Diyos. Sa simpleng salita, ito ay tungkol sa kung paano natin may papakita ang pasasalamat, papuri at pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay gamit ang ating sariling kakayahan, paniniwala at pananampalataya. Hindi ito tungkol sa kung anong pangkatin ng relihiyon ang ating kinabibilangan o kung gaano karami ang ating alam sa relihiyon, kundi kung paano natin pinipili araw-araw na ipakita ang ating pananampalataya at pagpapahalaga sa Diyos sa pamamagitan ng ating salita at gawa. Bago natin talakayin kung paano natin maaaring dakilain at pasalamatan ng Diyos, mahalagang maunawaan muna natin kung anong ibig sabihin ng relihiyon. Ang relihiyon ay isang sistema ng paniniwala at pagsamba na nagpapaliwanag sa ugnayan ng tao sa Diyos o sa mas mataas na kapangyarihan. Ayon sa dictionary, kadalasang kasama rito ang mga aral, ritual, batas at gabay sa moral na pamumuhay. Sa pamamagitan nito, tayo ay nagkakaroon ng gabay kung paano tayo mamuhay ng may layunin, kabutihan at pananampalataya. Hindi lang ito tungkol sa pagdalo sa mga gawaing pangrelihiyon. Ito ay tungkol sa relasyon natin sa Diyos at kung paano natin ito naipapakita sa ating pang-araw-araw na gawain. Kaya mahalagang relihiyon sa ating paksa ngayon dahil ayon sa ating paniniwala, ang pasasalamat at pagdakila sa Diyos ay hindi lamang sinasabi, kundi isinasabuhay. Pagkatapos nating pag-usapan kung ano ang relihiyon, mahalagang linawin naman kung anong ibig sabihin ng pagdakila sa Diyos dahil ito ang puso ng ating aralin. Ang pagdakila sa Diyos ay ang pagbibigay ng pinakamataas na parangal, lubos na paggalang at taus-pusong pagpupuri sa Diyos. Dinadakila natin siya hindi lang dahil sa ginagawa niya, kundi dahil sa kung sino siya, banal, makapangyarihan at lubhang mabuti. Sa Ingles, ito ay maaaring isalin bilang glorify, exalt o magnify, tatlong salitang nagpapahayag ng pagtataas at pagbibigay papuri sa Diyos. Bakit nga ba mahalagang dakilain at pasalamatan ng Diyos? Narito ang ilang dahilan mula sa Biblia. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa pagpapakita ng kanyang kabutihan sa atin. Sa katunayan, pinayayaman tayo ng Diyos sa lahat ng bagay upang maging mapagbigay at makapagpasalamat. Ibig sabihin, kung anumang mayroon tayo, biyaya man o kakayahan ay galing sa Kanya. Makikita rin natin na ang Diyos ay patuloy na nag-iingat at nagpapagaling. Kapag tayo nasa gitna ng sakit o pagsubok, siya ang nagbibigay buhay at pag-asa. At higit sa lahat, ipinangako ng Diyos na kung tayo aamin sa ating mga kasalanan, siya ay tapat na maglilinis at magpapatawad sa atin. Kaya nga, nararapat lang na siya'y pasalamatan sapagkat siya ay Diyos na mahabagin, mapagpatawad at tapat. Ang pagiging mapagpasalamat sa Diyos ay hindi lamang sagot sa kanyang kabutihan. Ito ay paraan ng pagkilala kung sino siya sa ating buhay. Ang Diyos ay mapagbigay. Araw-araw tayong tumatanggap ng mga biyaya mula sa Kanya. Mga bagay na minsan ay nakakaligtaan nating kilalanin at ipagpasalamat. Ngayong araw, balikan natin ang ilan sa mga biyayang ito na madalas nating tinatanggap, ngunit hindi palaging pinahahalagahan ng iba. Una, ang buhay at lakas. Bawat paggising natin sa umaga ay katunayan ng habag ng Diyos. Hindi lahat ay nabibigyan ng panibagong pagkakataon para mabuhay at makakilos. Sa kabila ng mga sakit at banta sa kalusugan, mula sa pandemya hanggang sa mga bagong karamdaman, tayo'y patuloy na inililigtas, pinatatatag at binibigyan ng lakas. Ang kalusugan ng ating katawan ay isang biyayang dapat laging ipagpasalamat. Pangalawa, ang talino at linaw ng ating isipan. Bukod sa katalinuhang ginagamit natin sa pag-aaral at sa pang-araw-araw na gawain, isa rin sa pinakamahalagang biyaya mula sa Diyos ay ang pananatili nating nasa matinong pag-iisip. Sa panahon ngayon, maraming tao, bata man o matanda, ang dumaranas ng depression, anxiety o mental breakdowns. Kaya't kung ikaw ay nakakapag-isip pa ng maayos, nakakapag-desisyon pa ng tama, at nakakapamuhay pa ng may pag-asa, yan ay isang biyayang hindi dapat baliwalain. Ang sanity o katinuan ng isipan ay biyaya ng Diyos. Pangatlo,
ang kaligtasan mula sa kapahamakan. Hindi natin alam ang lahat ng panganib sa ating paligid. May mga aksidente, krimen, sakuna o biglaang karamdaman. Ngunit araw-araw, ligtas tayo nakakapasok sa paaralan, ligtas din tayo nakakauwi at nakakagalaw ng payapa. Hindi ito basta swerte. Ito ay gabay at pag-iingat ng Diyos sa atin. Pang-apat ay ang pagkakaroon natin ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, tirahan at kasuotan. Maraming tao sa mundo ang hindi kumpleto sa mga ito. Ngunit tayo, sa awa ng Diyos, ay patuloy na pinagkakalooban at nabibiyayaan. Hindi ito dahil sa galing natin, kundi dahil sa biyaya ng Diyos na kumikilos sa ating buhay. At panglima, ang pagkakataong makapiling natin ang ating mga mahal sa buhay. Hindi lahat ay may pagkakataong makasama ang kanilang pamilya araw-araw. Marami ang nagkahiwalay dahil sa kalamidad, trabaho o sakit. Kaya kung ikaw ay may pamilya o kaibigan na laging nandiyan sa tabi mo, yakapin mo sila. Pasalamatan mo ang Diyos para sa kanila. Ang presensya ng mahal sa buhay ay isang pagpapalang emosyonal at espiritual. Sabi sa Santiago 1:17, bawat mabuting kaloob ay mula sa Diyos. Hindi lang ang mga material na bagay ang dapat ipagpasalamat, kundi pati mga bagay na hindi nakikita tulad ng kalusugan, isip, proteksyon, at pagmamahal. Kaya nararapat lamang na araw-araw nating ipahayag ang pasasalamat at pagdakila sa Kanya. Ngayon ay nakita natin ang ilang mahalagang biyayang natatanggap natin mula sa Diyos, mula sa ating buhay, kalusugan, isipan, kaligtasan, hanggang sa ating mga mahal sa buhay. Kung ganoon kadakila ang kanyang kabutihan sa atin, natural lamang na tumugon tayo sa pamamagitan ng pasasalamat at pagpupuri. Pero paano nga ba natin na ipapakita ang ating pasasalamat at pagdakila sa Diyos? Hindi lang ito sa salita, kundi sa kilos at pamumuhay. Narito ang ilang paraan kung paano natin ito may sasabuhay. Una, sa pamamagitan ng regular na katampatang pagsamba sa Diyos. Ibig sabihin, dapat ay regular ang ating pagdalo sa mga banal na pagkakatipon. Hindi yung kung kailan lang maisipan o kung kailan lang may problema o kung kailan lang may panahon. At sa tuwing tayo dumadalo sa pagsamba, dapat ay mayroon tayong akma at tamang pananamit. Tandaan natin, ang kahulugan ng pagdakila ay mataas na pagpaparangal at lubos na paggalang. Kung kaya, marapat lamang na sa tuwing tayo ay dadalo sa mga pagsamba sa Panginoon, suot natin ang pinakamaayos at pinakapormal nating kasuotan. Kung nagagawa nating bumili ng kasuotan na pamporma, mas lalo dapat tayong naglalaan para sa pananamit na gagamitin sa tuwing haharap sa Panginoon. Bahagi rin ng katampatang pagsamba ang pag-awit ng mga awit papuri ng buong puso. Hindi dapat iniiba ang tono nito o pinaglalaruan ng lyrics. Dapat din nating maisagawa ang taimtim na pananalangin. Marami tayong kahilingan. Ang Diyos ay naghihintay sa ating pagtawag. Kaya bahagi ng pagdakila sa Kanya ang pagtitiwala sa Kanyang mga magagawa. Dapat din ay nakikinig tayo sa Kanyang mga salita at pagpapayo na ipinapahayag ng nagtuturo. Hindi natin ito dapat kainipan o tulugan. Ito kasi ang pinakatampok na bahagi ng pagsamba sa Kanya, ang marinig ang Kanyang mga nais ipayo at ipagawa sa atin. Sa ganitong paraan, iginagalang natin ang kabanalan ng pagsamba at dahil dito, magagawa nating dakilain ang Kanyang pangalan. Ikalawa, ang regular na pananalangin at taus-pusong paghahandog. Tulad ng tinalakay sa mga naunang slides, napakarami nating biyayang natatanggap mula sa Diyos araw-araw. Nandyan ang buhay at lakas, kaligtasan at kapayapaan kasama ang ating mga mahal sa buhay, linaw ng isipan, at maging ang mga biyayang material. Dahil dito, marapat lamang na hindi natin hayaan ang isang araw na lumipas nang hindi siya pinasasalamatan. Ang pananalangin ay hindi lamang para sa panahon ng pangangailangan. Masigit itong mahalaga bilang pagpapahayag ng pasasalamat sa bawat biyayang tinatanggap gaano man ito kaliit. Ang simpleng panalangin na may pagpapasalamat sa Panginoon ay isang makapangyarihang pagkilala na sa kanyang kabutihan. Kasama rin sa pagpapasalamat ay ang paghahandog, hindi lamang ng salapi, kundi ng ating panahon, talento, at paglilingkod. Ang taos-pusong paghahandog ay tanda na kinikilala natin ang Diyos bilang pinagmumulan ng lahat ng mayroon tayo.
At ito ay isa sa mga pinakamalinaw na paraan ng pagdakila at pasasalamat sa Kanya. Ikatlong simpleng paraan ng pagdakila sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang mga dakilang kalooban. Sa mga pagsamba natin tinatanggap ang mga salita, utos, pagsaway, at pagpapayo ng ating Panginoong Diyos. Subalit hindi dapat humangga sa pandinig lamang ang mga ito. Tunay nating mapararangalan ang Kanyang pangalan kung susundin natin ang lahat ng Kanyang kalooban. Ano-ano ba ang mga nais ng Diyos na gawin natin? Marami. Ang ilan sa mga ito ay ang pagsamba sa Kanya, paghahandog ng maluwag sa loob, pagbabagong buhay, o ang pagkakaroon ng malinis na pamumuhay, pag-iwas sa kasamaan, pagiging mabuti sa kapwa, at pagbabahagi ng Kanyang salita. Kung magagawa natin ang mga ito, tiyak na madadakila natin ang Diyos. At ikaapat, ang pagbabahagi ng mabuting balita. Ang pinakamataas na anyo ng pagpapahalaga sa Diyos ay ang pagnanais nating ibahagi sa iba ang kanyang pagliligtas. Kapag sinasabi natin sa iba ang tungkol sa pag-asa at kapatawarang mula sa Diyos, tayo ay nagiging kasangkapan niya sa pagpapalaganap ng liwanag sa mundo. Ito na rin ang pinakamabuting bagay na maaari nating magawa sa ating kapwa. Higit ito sa pagbibigay ng pagkain, pagtulong sa oras ng kalamidad, o pagbibigay ng suporta sa mga nalulungkot. Ito ay tungkol sa magiging kapalaran ng ating kapwa pagdating ng paghuhukom. Nais ng Diyos na marami ang maligtas. Nais ng Diyos na makilala siya ng lahat, kung kaya tunay na madadakila natin ang kanyang pangalan kung gagawin natin ang dakilang bagay na ito. Maglaan tayo ng sandali para magnilay. Sa dami ng mga biyayang natatanggap natin mula sa Diyos, paano mo siya pinasasalamatan sa araw-araw? Anong paraan ng pagdakila ang malapit sa puso mo at bakit? Ang layunin ng mga tanong na ito ay para mas mapalalim ang ating ugnayan sa Diyos sa paraang totoo, simple at personal. Para sa paglalapat, iniimbitahan kitang magplano at magpasya. Ano pa ang maaari mong simulan o baguhin sa sarili mong buhay upang lalo mong maparangalan o madakila ang Diyos? Minsan, ang maliliit na hakbang tulad ng taimtim na panalangin o pagtulong sa kaklase ay mga konkretong anyo ng pasasalamat at pagdakila. Magsimula ka roon. At bilang pagbubuod, ang pagdakila sa Diyos ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang pamumuhay. Tuwing tayo'y nagpapasalamat, sumusunod at tumutulong sa iba, ipinapakita natin na kinikilala natin ang kadakilaan ng Diyos. Sa bawat araw, may pagkakataon tayong ipakita ang ating pananampalataya at pasasalamat sa mga simpleng bagay tulad ng pananalangin, paggawa ng tama, at pagbabahagi ng pag-ibig sa kapwa. Tandaan, ang tunay na pagpupuri ay nasa ating pamumuhay. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang pagdakila sa Diyos ay may papakita lamang sa loob ng pook sambahan. Ito ay mali. Hindi lamang sa loob ng pook sambahan natin madadakila ang Diyos. Sa pang-araw-araw na buhay, sa ating ugali, kilos at pakikitungo sa kapwa, may papakita natin ang pagdakila sa Kanya. 2. Isa sa mga biyayang galing sa Diyos ay ang pagkakaroon ng malusog na pag-iisip. Ito ay tama. Ang katinuan ng pag-iisip ay isang biyaya na hindi dapat baliwalain. Marami ang dumaranas ng mental health struggles, kaya't ang pagiging kalmado at malinaw ang isip ay isang pagpapala. Number 3, ang pasasalamat ay dapat lamang ipakita kung may natanggap na malaking biyaya. Ito ay mali. Dapat tayo magpasalamat sa Diyos kahit sa maliliit na bagay. Bawat hininga, bawat gising ay biyaya na rin. Number 4, ang pagsunod sa mga aral ng Diyos ay isang anyo ng pagdakila sa Kanya. Ito ay tama. Ang tunay na pagpupuri ay nakikita sa pagsunod. Kung tayo ay namumuhay ayon sa Kanyang kalooban, dinadakila natin ang Kanyang pangalan. At number 5, ang pagbabahagi ng mabuting balita ay isang paraan ng pagpaparangal sa Diyos. Ito ay tama. Kapag ibinabahagi natin ang mensahe ng pag-asa, pag-ibig at kaligtasan sa iba, hindi lang tayo nakakatulong sa kapwa, kundi nadadakila pa natin ang ating Diyos. Values Education 8, Term 1, Learning Competency 5B, na ipaliliwanag na ang mga sariling paraan ng pagdakila sa Diyos ay pagkilala sa Kanya at pagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang tinatamasa. Ngayong ikalawang bahagi ng ating aralin,
titingnan natin ang ilang mga sitwasyon kung saan makikita ang iba't ibang paraan ng pagdakila sa Diyos. Sa bawat kaso o sitwasyon, ating susuriin paano ipinapakita ng isang tao ang kanyang pagdakila at pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Sa dulo ng aralin, inaasahan na mas malinaw nating mauunawaan na ang tunay na pagdakila ay hindi lamang panlabas na kilos. Ito ay isang pusong nagpapasalamat at kumikilala sa Diyos sa lahat ng oras. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang salitang pagdakila. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ang pagdakila ay ang pagbibigay ng pinakmataas na parangal, lubos na paggalang at pusong pagpupuri sa Diyos. Ginagawa natin ito dahil sa kanyang kabanalan, kapangyarihan at walang hanggang kabutihan sa atin. Sa Ingles, ito ay tinatawag na glorify, exalt o magnify. Hindi lamang ito salita, ito ay isang disposisyon ng puso. Kapag tayo'y dumadakila sa Diyos, ipinapakita natin na siya ay higit sa lahat at karapat-dapat sa ating paggalang, pagsunod at pagpapasalamat. Sa mga susunod na slides, inyong ipaliliwanag ang mga paraan ng pagdakila at pagpapasalamat ng bawat karakter sa iba't ibang sitwasyon. Laging maaga si Juno sa pagsamba tuwing araw ng linggo. Maayos ang kanyang kasuotan at akma ang mga ito sa kabanalan ng tahanan ng Diyos. Taimtim siya sa pananalangin, mula sa puso ang kanyang pag-awit ng mga awit na papuri sa Diyos at aktibo siyang nakikinig sa tagapagturo ng salita ng Diyos. Mataas ang pagpapahalaga ni Juno sa kanyang pagsamba sapagkat sumasampalataya siyang ito ang inaasahan ng Diyos sa kanya bilang isang tagapaglingkod. Kung kaya tinitiyak niya na ang kanyang pagsamba ay hindi isang ritual lamang, kundi isang banal na pananagutan. Sa kilos at disposisyon ni Juno, paano niya ipinapakita ang kanyang pagdakila at pasasalamat sa Diyos? Makikita sa kilos at damdamin ni Juno na malalim ang kanyang paggalang at pagdakila sa Diyos. Hindi niya tinitingnan ang pagsamba bilang isang obligasyon lamang, kundi isang sagradong pribilehiyo. Sa kanyang panalangin, pag-awit at pakikinig sa aral, malinaw na kinikilala niya ang Diyos bilang karapat-dapat purihin at pasalamatan. Isa sa mga kinasasabikan ni Isabel tuwing pagsamba ay ang pagkakataon na siya ay makapanalangin sa Diyos. Sa kanyang taimtim na pananalangin, nababanggit niya ang kanyang mga pangangailangan at suliranin, maging ang pagpapasalamat sa lahat ng biyayang kanyang tinatanggap sa bawat araw. At bilang pagpapasalamat sa lahat ng biyaya ng Diyos na kanyang tinatanggap tulad ng talino, kalusugan, kapayapaan ng pamilya, at lahat ng mabubuting bagay, siya ay naghahandog ng salapi na kanyang ibinukod at inipon ng isang linggo mula sa baon na ibinigay ng kanyang mga magulang. Paano ipinapakita ni Isabel ang kanyang pagdakila at pasasalamat sa Diyos sa kanyang pananalangin at paghahandog? Makikita sa kilos ni Isabel ang taus-pusong pagdakila sa Diyos. Sa kanyang panalangin, hindi lamang siya humihingi, kundi nagpapahayag ng pasasalamat. At sa kanyang paghahandog, makikita ang kusang loob na pagbibigay bilang tanda ng pagkilala sa Diyos bilang bukal ng lahat ng kabutihan sa kanyang buhay. Ang pananalangin at paghahandog ay dalawang makapangyarihang paraan ng pagdakila sa Diyos na nagsisimula sa pusong puno ng pasasalamat. Sa tuwing si Gia ay dumadalo ng mga pagsamba, itinatanong niya sa kanyang sarili, ano ang nais ngayon ng Diyos na gawin ko? Kung kaya, nang marinig niya ang pagtuturo tungkol sa pagtalikod sa lahat ng uri ng kasamaan at magkaroon ng malinis na pamumuhay, agad siyang nagkaroon ng self-evaluation. Inisip niya kung ano-ano ba ang masasamang gawin na kanyang nagagawa sa bawat araw. Bago lumabas ng puok sambahan, nanalangin siya at nangako sa Diyos na lubusan na siyang magbabagong buhay upang lalo niyang pakinabangan ang lahat ng kabutihan ng Diyos sa kanya. Ano ang kinalaman ng pagsunod at pagbabagong buhay ni Gia sa kanyang pagdakila at pagpapasalamat sa Diyos? Ang pagbabagong buhay ni Gia ay bunga ng kanyang pagkilala sa Diyos bilang banal at mabuti. Sa pagsunod niya sa mga aral na natutuhan sa pagsamba, ipinakita niyang hindi siya nakikinig lang, kundi tunay na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang ganitong pagsunod ay malinaw na anyo ng pagdakila at pasasalamat.
Sumasampalataya si Artemis na siya ay nakabahagi sa kaligtasang ipinangako ng Diyos. Itinuturing niya itong pinakamahalagang biyayang kanyang natanggap. Kaya naman, hindi siya nahihiya na ito ay pamahagi sa iba, mula sa pakikipag-usap ng personal sa mga kakilala hanggang sa pagbabahagi ng mga religious articles at videos sa social media. Palagi niyang iniimbitahan ang kanyang mga kamag-aral at kaibigan sa mga Bible study ng kanyang relihiyon. Batid niyang ang pagbabahagi ng kaligtasan ang pinakamabuting bagay na maaari niyang magawa para sa kanyang kapwa dahil higit ito sa anumang bagay sa mundong ito. Paano ginamit ni Artemis ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa pagdakila at pagpapasalamat sa Diyos? Ang ginagawa ni Artemis ay isang malinaw na anyo ng pagdakila at pasasalamat. Dahil sa kanyang paniniwala na ang kaligtasan ng pinakamahalagang biyaya mula sa Diyos, hindi niya ito kinikimkim para sa sarili. Sa halip, buong puso niya itong ibinabahagi sa iba. Sa ganitong paraan, kinikilala niya ang Diyos bilang mapagmahal at mapagligtas at pinapakita niyang siya'y tunay na nagpapasalamat sa kabutihang tinanggap niya. Sa mga naitalang sitwasyon, nakita natin na ang pagdakila sa Diyos ay hindi lamang basta isang gawaing panlabas. Ito ay isang tugon ng puso. Isa itong pagpapahayag ng ating pagkilala sa Diyos bilang makapangyarihan, mapagbigay at mapagmahal at ng ating taus-pusong pasasalamat sa lahat ng kanyang kabutihan sa ating buhay. Ang katampatang pagsamba ay nagpapakita ng ating paggalang sa kabanalan ng Diyos. Ang regular na pananalangin at taus-pusong paghahandog ay nagpapakita ng ating tiwala sa Kanya at pagkilala sa lahat ng biyayang Kanyang ipinagkakaloob. Ang pagsunod sa Kanyang kalooban at ganap na pagbabagong buhay ay nagpapakita ng ating kagustuhang mabuhay ayon sa Kanyang layunin. At ang pagbabahagi ng Kanyang salita ay tanda na ayaw nating sarilinin ang kabutihang ating tinanggap, kundi nais natin itong iparating sa iba. Sa lahat ng ito, makikita natin, kapag ang puso ay puno ng pagkilala at pasasalamat, ang bawat kilos natin ay nagiging tunay na pagdakila sa Diyos. Pagninilay. Sa apat na paraang tinalakay natin, alin ang pinakamadalas mong gawin bilang paraan ng pagdakila sa Diyos at bakit? Alin naman ang pinakakailangan mong paunlarin o gawin pa ng mas madalas? Ngayong naunawaan mo na ang kahulugan ng pagdakila at nakita mo na ito ay may kinalaman sa pagkilala at pasasalamat sa Diyos, panahon na upang suriin mo ang sarili mong buhay. Ano-ano ang mga simpleng bagay na ginagawa mo na nagpapakita ng iyong pananampalataya, pagkilala at pasasalamat sa Diyos? Maaaring itong maging isang panalangin, isang mabuting gawa, o isang tahimik na pagsunod. Isulat ang tatlong paraang ito sa iyong kwaderno bilang tanda na nais mong isabuhay ang aralin. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. Ang pagdakila sa Diyos ay isa lamang ritual na ginagawa tuwing araw ng pagsamba. Ito ay mali. Ang pagdakila ay hindi lamang ritual. Ito ay pusong pagkilala at pasasalamat sa Diyos. Number 2, ang taus-pusong panalangin ay isa sa mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. Ito ay tama. Ang panalangin ay isang mahalagang paraan upang magpasalamat. Number 3, ang pagbabagong buhay at pagsunod sa mga utos ng Diyos ay hindi na kailangan kung may pananampalataya ka na. Ito ay mali. Kailangan pa rin ang pagsunod at pagbabago bilang pagpapakita ng tunay na pananampalataya. Kaya huwag tayong maniwala sa mga taong nagsasabing sapat na ang sumampalataya lang. Number 4, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay isang uri ng pagdakila sa Kanya. Ito ay tama. Sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, naipapakita natin ang ating pagpapahalaga at pasasalamat sa Kanyang kabutihan. At number 5, ang tunay na pagdakila sa Diyos ay may kasamang pagkilala sa Kanyang kabutihan at mga biyaya. Ito ay tama. Ang pagdakila sa Diyos ay kaakibat ng pagkilala at pasasalamat sa lahat ng Kanyang biyaya. Bago tayo magwakas, nais kong sagutin nyo ang ilang mga tanong na ito. Nadadakila ba ng sino mang tao ang Diyos kung tinatawag niya itong Papa G? Karapat-dapat ba ang Diyos sa ganitong bansag? Sa panahon ngayon, may mga kabataan na gumagamit ng palayaw o bansag sa Diyos na tila ba kaibigan lang siya o tropa. Pero bilang mga tao na naniniwala na siya ang makapangyarihan sa lahat, nararapat bang ganon natin siya tawagin?
Ito ba ang iniutos niya sa tao na ipangtawag sa kanya? Sa simpleng pananalita pa lamang natin, naipapakita ba natin ang tunay na pagdakila at pagkilala sa kanyang kabanalan? Values Education 8, Term 1, Learning Competency 5C. Nakapaglalapat ng mga sariling paraan ng pagdakila sa Diyos batay sa relihiyon o paniniwalang kinabibilangan. Bago tayo tumungo sa bagong gawain, balikan muna natin ang mga paraang natutuhan natin kahapon kung paano natin naipapakita ang ating pagdakila sa Diyos. Una, sa pamamagitan ng katampatang pagsamba na may tamang paggalang, pananamit at taimtim na pakikinig sa kanyang salita. Ikalawa, sa taus-pusong pananalangin at paghahandog bilang pagpapahayag ng pasasalamat sa lahat ng biyayang ating tinatanggap. Ikatlo, sa pagsunod sa kanyang kalooban at pagkakaroon ng ganap na pagbabago ng buhay. At ikaapat, sa pagbabahagi ng kanyang mga salita upang makilala rin siya ng iba. Ngayon naman, pag-iisipan natin kung paano natin personal na maisasabuhay ang mga ito base sa ating sariling relihiyon o paniniwala. Ang pagpapahalagang nais sa atin linangin ng araling ito ay ang pasasalamat o gratitude. Ang pusong marunong magpasalamat ay pusong kumikilala. Kinikilala ang kabutihan ng Diyos at ang lahat ng kanyang naibibigay. Hindi natin kayang suklian ang lahat ng kanyang biyaya, pero sa pamamagitan ng taos-pusong pasasalamat, na ipadadama natin ang ating pagkilala at pagdakila sa kanya. Ang simpleng pananalangin lang na may salamat po Panginoon, ang pagsunod sa kanyang mga utos, o ang pagbabahagi ng kanyang kabutihan sa iba, lahat ng ito ay mga anyo ng pagdakila na nagsisimula sa pasasalamat. Ngayon naman, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na maipakita mismo kung paano ninyo maisasabuhay ang pagdakila sa Diyos, ayon sa inyong relihiyon o paniniwalang kinabibilangan. Ngayong malinaw na sa atin kung ano ang ibig sabihin ng pagdakila sa Diyos, kayo naman ang magpapakita ng inyong sariling paraan ng pagpapahayag nito. Pipili kayo mula sa mga sumusunod na anyo, maaaring isang malikhaing poster, isang makabuluhang tula, isang vlog or video, infographic, talk show, o kaya news reporting. Sa inyong napiling gawain, ipakita kung paano ninyo naipadadama ang pagdakila at pasasalamat sa Diyos. Hindi kailangang komplikado, basta ito ay taos sa puso at totoo sa inyo. Poster. Gumuhit o gumawa ng poster na nagpapakita ng iyong mga paraan ng pagdakila sa Diyos. Tula. Gumawa ng tula na nagsasalaysay ng iyong mga paraan kung paano mo ipinapakita ang pagdakila sa Diyos araw-araw. Vlog. Gumawa ng vlog kung saan ibinabahagi mo ang mga personal mong paraan ng pagdakila sa Diyos araw-araw. Talk show. Magpalabas ng talk show kung saan ang mga panauhin ay nagsasalaysay ng kani-kaniyang iba't ibang paraan ng pagdakila sa Diyos. Infographic. Gumawa ng digital o manual na infographic na nagpapakita ng iba't ibang personal na paraan ng pagdakila sa Diyos. News reporting. Iulat bilang tagapagbalita ang isang balita tungkol sa mga taong may iba't ibang paraan ng pagdakila sa Diyos. Bibigyan ng marka ang bawat output batay sa apat na pamantayan: nilalaman, pagkamalikhain, pagsisikap at pagtutulungan, at kaalaman sa paksa. Una, sa nilalaman, makikita rito ang maraming konkretong halimbawa kung paano dinadakila ang Diyos. Hindi ito basta sinulat lang, malinaw, detalyado, at may kabuluhan ang nilalaman. Ikalawa, sa malikhaing pagpapahayag, kapansin-pansin ang originality at pagiging makabago ng presentasyon. Ramdam mong personal ang paggawa ng mensahe. Ikatlo, sa pagsisikap at kooperasyon, kitang-kita ang husay ng pagpaplano, paghahanda at pagtutulungan kung ito ay grupong gawain. At higit sa lahat, sa pag-unawa sa paksa. Maayos at malinaw na naipapakita sa gawaing ito ang tunay na kahulugan ng pagdakila sa Diyos bilang pagkilala at taus-pusong pasasalamat. Ngayong araw, nakita natin na iba-iba man ang ating relihiyon, paniniwala o paraan ng pagpapahayag, may iisang layunin ng ating mga gawa: ang dakilain ng Diyos. At ang tunay na pagdakila ay hindi lang nakikita sa panlabas na kilos. Ito ay nakaugat sa ating puso, sa ating pagkilala sa Diyos bilang pinagmulan ng lahat ng kabutihan, at sa taos-puso nating pasasalamat sa Kanya. Tandaan, hindi mahalaga kung anong paraan ang iyong napili. Ang mahalaga ay ang pagiging totoo sa iyong damdamin ng pagdakila at pasasalamat sa Diyos. At dyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito.
Nawa po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!